Korea. Ewan ko po kayo. Meron na po ba dito habang nasa Korea, nagbakasyon ng Pilipinas? Meron na po ba? Ano pong naramdaman na niyong pumunta kayo ng Pilipinas? Saan mas gusto? Sa Korea or Philippines? Klase po ng pamumuhay sa Korea. Kasi ako yung pamilya ko nasa Korea ngayon eh, di ba? Pero nung pagdating ko, unang beses, sabi ko sa kapatid ko, Hanacho, may kapatid po kasi ako eh. I-loadan mo naman ako, kailangan ko ng load. So, niloadan niya ako. Yung internet ko, minsan pwede, minsan hindi. Yung pala ay depende sa location, depende sa area. Tapos nung umulan po kasi sa Pilipinas umulan din po ba dito? Malakas po yung ulan sa Pilipinas. Nung umulan, nawala din yung signal. Maraming hindi parang convenient. Tapos nung sumakay na ako, papunta na ako, dumaan lang ako ng Commonwealth, mga 7 kilometers na lang. 1.5 oras yung biyahe. 7 kilometers. Traffic kasi dito sa Commonwealth eh. Kasi, sabi nila, may skyway na po kasi ngayon sa airport, di ba? Mabilis na daw. Yung skyway, nung dumaan kami, hindi kami makatakbo ng more than 60 kilometers. Ibig sabihin, dahan-dahan lang yung pagtakbo ng sasakyan kasi maraming sasakyan eh. Ganon din sa sasakyan. Kaya nung unang dating ko sa airport, hindi ko alam bakit natatakot ako. Kasi nakaganito ako eh, no? Palit ako ng damit kagad. Para kunyari mukhang pulubi ako, no? So, yung outfit sa Korea at outfit sa Pilipinas magkaiba. Hindi kailangan ng, OOTD po ba yung tawag doon? Hindi ako makaporme, kailangan, simple lang muna, no? And then, hindi ko kaya mag-flex. Alam niyo yung ibig sabihin ng flex? Andito kami sa ganyan. Kasi di ba, yung McDo meron naman sa Korea. KFC meron naman sa Korea. Ano yung wala sa Korea? Sige, tikman natin tong Jollibee. 200 na pala yung Jollibee. Tinanong ko yung mga, Kuya, magkano po yung sahod nyo dito? May iba sinasabi 650, 550, iba-iba daw yung rate. May provincial rate, may city rate, iba-iba. Pero yung mga nasa taga Manila, sabi ko, kasi ako, nakita ko na rin yung trabaho ng mga Pinoy sa Korea. Nakita ko na rin yung trabaho nila doon sa Pinas. Parang parehas lang, pero mas nakakapagod sa Pinas kasi malit yung sahod eh, di ba? Kahit napagod konti, kung may malaking sahod, okay o hindi? Okay lang. Doon, mahirap na yung trabaho, mahirap pa yung sahod. Mahirap o hindi? Mahirap eh. Kaya isang dumating sa puso ko, maganda pala dito sa Korea. Meron pong, dahil gusto kong kumain ng Philippine food. Although, pwede rin kumain sa mga karinderya, that time, pinakamalapit sa amin sa SM. So, sige, punta tayo sa SM. Meron pong Filipino food, Manam. Nakita ko may fresh lumpia. Wow, masarap ito. Kaya isa pong fresh lumpia, 300 pesos. Kaya, sige, maglulumpia na lang kami sa bahay. Kaya, meron pong yung fishball. Piso 2, di ba? Pati yung sauce may bayad na. Kasi, masarap pala talaga, maganda pala talaga dito sa Korea. Anyways, ganun po yung dumating sa isip ko. Pero kahit ganun pa man, meron pa rin pong pag-asa na, dito rin, kung pwede pong magkaroon ng tamang mindset. Di ba po, meron po tayong iba't ibang mga courses and languages. Through right mindset, we can develop not our own, but our community, our country. So kahit ganun pa man, meron pa rin pong pag-asa sa puso. Ngayon naman po, naramdaman ko sa puso ko, dito naman po sa KFC, isa pong bagay dumating sa akin, wow,
ang ganda naman dito. Ganun din po ba yung naramdaman ninyo? Kasi isipin po natin kanina nagkaroon po tayo ng Korean language class, business class, tapos meron pang service, meron pang dinner, meron pang hayon. Ang ganda naman dito Di ba? Maraming, benefits na pwede nating matutunan. Kaya dumating sa puso ko, wow, ang ganda naman dito. Maraming mga bagay na pwedeng matutunan, at the same time, i-apply sa atin, i-share sa iba. Here is the place where we are cultivated. Alam niyo po ibig sabihin ng cultivated? Binubungkal Pagka binubungkal natin, yung proseso ay mahirap. Mahirap, pinapawisan, nakakatamad, kailangan may fertilizer. Ano po sa Tagalog yung fertilizer? Ano daw, Nikki? Mali yata yung narinig ko kasi. Meron ganun, di ba? Pero, kahit na ganun, pagka ito ay nabungkal, pwedeng magkaroon ng magandang tanim, magandang bunga, at makapagbigay ng maraming prutas, maraming bunga. Ganun din pala sa buhay natin. Kailangan merong nagbubungkal. Merong nagpa-fertilizer. Pero tayo, ayaw natin Minsan tayo tinatamad. Minsan tayo, ayoko yan. Mas gusto ko yung ganito. Relax, relax lang. Isa pang bagay na na-realize ko po. Kasi di ba meron tayong konting culture difference Sa Korea, ano pong napansin nyo? Mga Koreano ay? Pali-pali. Pali-pali. Lahat gusto nila pali-pali, di ba? Konting difference lang. Gusto nila mas konti, makatapos ng mas marami, di ba? Pero nagulat ako sa Pilipinas, relax lang, chill ka lang, okay lang yan. Okay lang kahit malate, okay lang. Bakit? Hindi ka naman malalate, hindi ka naman mamamatay pagka nalate kayo, okay lang yan, relax ka lang. Napansin ko, kahit na medyo delikado yung pagdadrive sa Pilipinas, mas delikado sa Korea. Kasi sa Pilipinas, kahit na medyo traffic, relax lang sila Sige, una ka na. Kahit na, di ba, mukhang dikit-dikit talaga yung sasakyan. Pero yung mga Koreano, dahil pali-pali, ako muna, dito kahit safe, mas maraming aksidente. Sa isang araw, more than thousands of car dito lang sa Metro Seoul Metro, maraming mga aksidente nangyari. Pero sa Pilipinas, di ba, kahit na mukhang delikado, okay lang kasi relax lang sila, sige. Una ka na. Although, di ba, minsan nagkakainitan. Pero, kahit na ganon, sige, give base sila Kaya, napansin ko, relax lang. Kasi nung paglabas ko ng airport, ako, hindi po ako nagsisinong. Pagkababa ko, di ba, maglalad na yung airport, yung airplane. Hindi po ako inabot ng 10 minutes hanggang sa makalabas ako ng gate. Di ba, meron transfer. May sasakyan ka pa, di ba, parang train, magta-transfer, akit ng train, ng escalator, tapos hanapin yung baggage, tapos may scan, may ganito. Ako, hindi po ako inabot ng 10 minutes. Pero yung mga ibang Pilipino, umabot ng 1 oras. Kunyari, 6 o'clock yung dating, makakalabas ng 7:30, 8:30. Akala ko dati, medyo, matraffic. Pero hindi pala yun. Kapon ko lang na-realize, magsi-CR muna sila. Tapos, Incheon Airport, picture tayo. Papicture ako isa dito, papicture. Picture muna. Tapos nung nakadaan na, konting inom ng tubig. Tapos, kwentuhan konti. Parang relax lang. Ako, nang pagkababa ko, kasi alam ko may naghihintay sa akin sa labas. Kailangan ko muna. Pagkatiting ko, ako lang yung nakalabas. Nasaan yung mga ibang kasama ko? Meron kaunting difference Pero, the reason why I'm sharing this, maganda pala yung mga bagay na ayaw natin. Tingnan ninyo, di ba? Gusto natin, di ba? Relax lang
Pero once we were able to see, ay, maganda pala ito, hindi natin namamalayan, unti-unti, yung katawan natin, yung galaw natin, di ba tayo rin, nagiging Koreano na. Di ba? Merong konting influence lang, mindset eh. Yung pagbubungkay sa atin, yung pag-fertilize sa atin, yung proseso, mahirap man, nakakatamad man, nakakainis man, pero yung bunga ay maganda eh. Amin po ba? That is what God wants in our life. Gusto niyang i-cultivate. Kaya dito sa atin, di ba, hindi lang Sunday service, sabi ko, wow, meron na mga iba't ibang program. Tapos hindi lang parehas na program, kundi after ng Korean class, after ng business class, ano meron sa susunod? Merong driving class, merong barista class, merong... Yeah. God wants to fulfill not only our heart with the knowledge, with the skill, plus meron pang salita ng Diyos, plus meron pang fellowship, meron pang banding, meron pang awitin, meron pang, maganda pala dito ha. Yun ang dumating sa puso ko eh. Ganyan din po ba yung dumating sa puso ninyo? Walang dumating sa puso niya. Ano ba yung dumating sa puso ninyo? Kasi, yung puso po natin ay mayroong nararamdaman eh. Tama po ba? Yung puso natin, lahat po tayo ay mayroong damdamin. Yun nga lang, it's a difference of kung paano ko ba ito ine-express. Meron mga iba, konting tusok mo lang, magre-react na eh. Meron mga iba, kahit tusok-tusukin mo, okay lang po ako. Sige na, thank you po. Meron mga ganito eh. Meron mga ibang tao, kumain na po kayo. Ay, hindi pa po kumain. Meron po bang pagkain dyan? Meron po nga ito. Ay, kumain na po ba kayo? Hindi. Kahit nagutom, okay lang po. Di ba? It depends on how we express our heart. Halimbawa, ako po ngayon, sobra po ako naging masaya. Ako ngayon, sobra po ako naging malungkot. Ako ngayon, sobra po ako nasaktan. Kasi nung nakita ko si Sister Celine, pagpasok niya kanina, parang ang saya ng buhay. Di ba? Ano yun? Hindi kayo, Sister Celine. Ay, pare silang Celine eh. Jesseline, Celine. Kasi Sister Celine, uy, pre, kamusta? Hindi ko alam minsan kung babae o lalaki. Uy, kamusta mo daw? Anyways, nakita ko, merong sigla, merong tuwa sa puso. Sa tingin ko, may good news to ha. Parang naramdaman ko, nakasahod yata to kahapon. Hindi ko alam kung ano po ba yung itsura niya. Pero, merong saya eh. Di ba? Nakikita natin sa puso ng tao eh. Pero, minsan merong mga tao na alam kong merong lungkot, merong saya, pero hindi mo maramdaman. God is cultivating our heart. So, for us to be fruitful. Kaya habang andito po ako, sobrang masaya po ako. Sana lahat din po kayo, yung ganitong puso ay pwede po nating maramdaman. At tayo rin po ay pwede po nating ma-express, ay sigurado ay magiging magandang harmony. Magiging magandang, sa salita po natin ngayon, good vibes. Yung magandang ambience, magandang atmosphere. Amen po ba? Sige po, sa araw po natin ngayon, para po sa ating salita po ng Panginoon, basahin po natin. Meron po akong inihandang isang salita. Basahin po natin yung ating title. What is the heart of God for us? Ano ba ang puso ng Panginoon para sa atin? Meron pong puso ang Panginoon eh. Amen? Ako, mas gusto ko po yung full screen lang ako. Pagka nabanggit ko yung title, tsaka lang natin i-change yung screen. Full screen ako. Ano ba yung puso ng Panginoon? Meron pong puso eh. Alam po ninyo, napakaganda po talaga ng meron pong puso ang tao. Bakit? Yung hayop, walang puso eh. Do you believe that? Kasi kung merong puso, syempre, meron pa rin yung puso na nararamdaman natin na sila rin, nalulungkot sila rin, natutuwa. Meron ganitong puso. Pero ang puso na sinasabi ko po ngayon ay, puso na ibinigay ng Panginoon. Kasi tingnan po ninyo, yung aso, kahit saan pwedeng umihi, di ba? Kahit saan pwedeng umihi, di ba?
kahit saan-saan pwede ka umuhi. Hindi pwede. Siguro pagka sa Philippines, okay lang, no? So, Korea, pwede o Ay, hindi rin ba pwede? Ay, hindi rin pala pwede, sorry. Hindi ba pwede yan? Di ba, minsan, di ba, sa gilid-gilid pwede, di ba? Hindi, tayo mga lalaki, pwede, di ba? Minsan sa pader, minsan sa gulong, minsan sa poste, no? Pero yung aso ay, kahit saan-saan, nahiya o hindi? Hindi nahiya eh. Pero tayo, nahiya tayo o hindi? Pagka may dumaan, mga nakita, ay, nakakaya naman. Merong ganitong puso eh. Naintindihan nyo? Ibig sabihin yung tao at saka hayop, parehas o hindi? Magkaiba eh. Di ba? Araw-araw, ito yung suot nating damit. Tapos hindi tayo nagpapalit, hindi tayo naliligo. Kaya ba nating tiisin? Hindi eh. Yung baboy, yung aso, kaya yung tiisin o hindi? Wala silang pakialam. Okay lang. Kasi yung puso na ibinigay ng Diyos sa kanila, Spirit of God, walang ganun eh. Amin po ba? Pero meron pong puso ang Diyos sa atin. Meron po tayong nararamdaman. Ito ay pwedeng maging masaya, pwedeng maging malungkot. Di ba? Pwedeng nakakatakot. Ako po talaga natakot ako sa Pilipinas kasi hindi ako talaga natatakot dati sa Pilipinas kasi nung isang araw bago ako pumunta ng Pilipinas, may nakita ko yung road rage sa Antipolo. Sabi ko, parang hindi ko alam, every time na lumalabas ako, parang, yung mata ko hindi mapakali eh. Di ba? Pero yung puso natin natatakot, tapos nag-alala, di ba? Kasi pagka umulan, ang hirap pala sa Pilipinas pagka umulan. Alam niyo po kung bakit? Nagulat ako eh. Ang daming tao sa labas. Yung pala swimming day pala pagka umulan. Tapos, meron po tayong puso. Pero, yung puso ng tao ay, most important thing is, merong puso ang Panginoon para sa atin. Ano ba itong puso ng Panginoon? When we get to know more about the heart of the Lord, we feel happy. Amen? We feel blessed. We feel thankful. Salamat sa Diyos. Yung mga bagay na dati hindi natin nararamdaman na tayo ay nagpapasalamat, simulan ng unti-unti, nararamdaman natin yung puso ng Panginoon, ay buti na lang, salamat po sa Panginoon. Yung mga bagay na dati hindi po natin na-appreciate, ngayon na-appreciate natin eh. Magbigay po ako ng isang halimbawa. Kilala niyo po si Sister Derly? Sabihin ko sa inyo yung totoong puso ko. Wala akong pakialam sa kanya dati. Alam niyo kung bakit? Kasi sa puso ko, ano yan eh? Dayo lang yan eh. Alam niyo po yung dayo? Hindi taga dito sa atin. Siguro, yung first impression, ano yan eh? Parang dahil siguro may mga Philippine community, pupunta dito, tapos ano yan? Ano ba yan? Sige, ano bang meron dito? Tapos, ano ba yan? Kasi meron siyang mga, ano yan tao dito? Hindi. Siyempre, insurance, pero, diniretso ka na eh. Hindi yun ang gusto ko sabihin. Merong purpose kung bakit pupunta dito. Di ba? Merong purpose eh. Pero nung andito na, itong sister na to ay, merong pakinig sa salita ng Diyos. Kaya ako rin, unti-unti naramdaman yung ganitong puso at binago ng Panginoon eh. Kaya, every time na makita ko siya ngayon, sobra akong na-appreciate eh. Alam niyo po kung bakit? She can be at least, hindi man regularly, at least, isang beses sa isang linggo, isang beses sa 2 linggo, isang beses sa isang buwan. Siya ay pwedeng makarinig ng salita. Ako ay sobrang masaya. I can appreciate. Dati, yung puso ko ay, alis din yan eh. Para lang din yan eh. Alam niyo po yung ako ay may lobo? Pumutok na pala. Sayang ang pera ko. Di ba? Parang ganun lang din eh. Alis din yan eh. Pero, unti-unti, God is changing my heart. Yun ay naging isang testimony ko eh. Kaya sabi ko, sige sister, punta kayo dito ha. Magkaroon po tayo ng Bible study, magkaroon po tayo ng fellowship. Tapos, kayo din, mag-share din po kayo kung anong gusto niyo pong i-share. Kaya di ba,
Hindi lang siya ngayon participant natin speaker na di ba? She can share, ano ba yan, her skill, testimony. Dati, participant lang. Ngayon, it's a part of our growing family. And then, she became a part of this work of God. Kaya ngayon, yung mga bagay na hindi natin ma-appreciate, na-appreciate ngayon na hindi? Na-appreciate Siguro si Kuya JR din, ganun din yung naramdaman niya sa puso niya. Ako rin, sobra ako masaya, nakita ko siya Alam niyo po bakit? Dati kasi si Kuya JR, totoo naman daw busy yung company nila, kaya daw pumunta ako sa company nila. Busy talaga. Kaya naintindihan ko Pero kahit ka-busy, bakit? Kahit minsan lang naman, hindi siya pupunta dito sa atin. Pero nung nakaraan, di ba, merong pinagdadanan, nung nagkaroon ng fellowship, ngayon, madalas ko siyang nakakasama Madalas ko nakakasama sa KFC. Madalas ko rin nakakasama sa hospital. Pero, every time na makita ko, na-appreciate na Naintindihan nyo? Ganon din siguro si Kuya JR bawat isa yung mga bagay na hindi natin nakikita, unti-unti, God is changing our heart, pinapamulat niya yung mata natin. Actually, ako rin bulag bulag. Marami akong bagay na hindi ko nakikita, pero God is, little by little, opening my eyes to see what are the things I can be thankful. Ganun din po tayo. Siguro tayo din, marami po tayong mga bagay na naging bulag, na hindi natin nakita yung biyaya ng Diyos na meron na ibinigay sa atin. Meron hindi lang natin nakita. Amen? There is the work of God. There is the blessing of God. The problem is, bulag lang tayo Hindi natin nakikita But through this, when we discover the heart of God, God can show His heart towards us. So, next, tingnan po natin. Today, our topic is rest. Ano po? Rest. Lahat po tayo gusto po natin ng pahinga. Tama po ba? Tama po. Anong klaseng pahinga ba ang gusto natin? Ano ba yung pahinga? Pagka ba ako ay nakarelax? Kasi alam po ninyo, nung ako rin po ay malakas po ako sa tulog Malakas din po ba kayo sa tulog? Ako po, kaya ko pong matulog ng 3 araw nang hindi po kumakain, hindi gumagalaw. Kaunti na lang, mababangungot Totoo po. Dahil sa tulog-tulog na tulog, yung mga tao na paligid ko natatakot na, baka hindi na ito magising Kaya, di ba, pagka pagod talaga sa trabaho, kahit 1 araw na tulog lang. Minsan ganun yung puso natin Pero yun ba talaga yung pwedeng makapagbigay ng kapahingahan sa atin? Hindi. Yung tiyan natin, akala lang natin, pagka kumain tayo ng masarap, mabubusog tayo. Pero kumain man tayo ng lechon manok, kumain man tayo ng tuyo, mabubusog, parehas o hindi? Parehas lang na mabubusog. Di ba? Iba lang yung pumapasok sa bibig natin. Pero parehas na nabubusog o hindi? Parehas na. But our mouth wants more. But the truth is, parehas lang na nabubusog. Pagka nag-exercise po tayo, uhaw tayo di ba? Gusto po natin ng malamig o mainit. Malamig. Fresh. Pero yung totoo, yung katawan natin gusto ng mainit Kasi there is a maintaining body temperature. Pagka lumamig yun, edi kailangan na naman ng painitin. So tingnan nyo yung mga Chinese. Ang slim ng katawan nila di ba? Kasi puro sila tsaa. Hindi sila umiinom ng yung malalamig, hindi sila ganun Sa Coke, hindi sila masyadong umiinom. Puro sila tsaa. Pagkapunta ko po yung mga Chinese restaurant, may pong mga siya-serve na mga tea mo na, di ba? Minsan yung mga Korean restaurant din ganun din, ganun din po yung mga traditional na dati po sa Korea. Pero nung nagulat ako sa Philippines, nung doon po ako, sinerve po nila, ano bang gusto nyo? Coke o Sprite? Dalawa lang pala yung option ko dito sa Coke at Sprite. Ano po? Sige po. Anyways, yung katawan natin, yung tiyan natin, hindi talaga gusto ng malamig Gusto ng mainit. Pakiramdam lang. Yung totoo, manok man kainin natin, baboy man kainin natin, tilapia man kainin natin, isda man, parehas na mabubusog lang Di ba?
Ano ba talaga yung kapahingahan sa atin? Kapahingahan ay wala po sa material na bagay. Kapahingahan ay wala sa tulog eh. Ang kapahingahan ay nasa puso. Yung kasiyahan, nasa pera ba? Kung nasa pera, bakit kahit yung mayaman na tao, dahil sa pera, sobrang nalulungkot. Di ba? Yung ano ba kayo, yung pinaka-issue recently. Sino po yan? Yung artista, si? Kim? Oh, mga updated po kayo, di ba? Kim Seron, Kim Suyon, di ba? Nakikita niyo po yung mga balita, di ba? Sila, pogi, mayaman, sikat. Hindi pa dapat sila ay maging masaya? Pero the more na sila ay nagiging mayaman, the more na sila ay nagiging sikat, the more na merong bigat sa kanilang puso eh. Ibig sabihin, hindi material na bagay ang pwedeng makapagbigay ng kasiyahan sa kanila. Hindi material na bagay na pwedeng makapagpuno ng kanilang puso, kundi yun ay tunay na kapahingahan ay galing sa ating puso. Amen po ba? Yes. Tingnan po natin next. Ano ba ang sinasabi ng kapahingahan dito sa Biblia? Tingnan po natin. Ang buhay daw ng tao ay, in the book of Job chapter 5 verse 7, basahin po natin ang salita po ng ating Panginoon. Kundi, ang tao ay ipinanganak sa kabagabagan, gaya ng alipato na umiilang lang sa itaas. Ano daw po yung buhay ng tao? Ang buhay daw ng tao ay ipinanganak sa kabagabagan eh. Alam po ninyo, sorry for the word, pero yung literal na translation po ng versikulo na ano po siya eh. Ang buhay daw sa ibang version. Yung buhay daw ng tao ay kaguluhan eh. Ano yung mas masamang salita sa kaguluhan? Ha? Mas masamang salita sa kaguluhan ay kagaguhan eh. Yun ay sabi sa Biblia. Yun daw yung buhay ng tao. Kaya nung tiningnan ko, ano ba talaga yung buhay ng tao? Ang gusto natin, magandang buhay. Magandang bunga. We want to see success in our life. But the journey of our life is not the good thing that comes into our life. Pero maraming away, maraming kahirapan, maraming problema. Bakit ganito ba yung buhay ng tao? Hindi natin masisisi. Bakit? Kasi sabi ng Panginoon, yun daw yung buhay ng tao eh. Amen? Next. Ano po ang sabi dito sa John chapter 4 verse 14. Sa pamamagitan po ng kwento po na ito ay pwede po natin maintindihan ano po ba yung kapahingahan na sinasabi ng Panginoon. Ito po ay isang kwento pero babasahin ko po para po sa inyo. Datapot ang sinumang umiinom ng tubig na nasa kanya ay aking ibibigay ay hindi mauhaw, magpakailanman. Ngunit, ang tubig na nasa kanya ay aking ibibigay ay magiging isang balon ng tubig na bubukal sa kabuhayang walang hanggan. Ang kwento po na ito ay meron pong isang babaeng Samaritano na lumapit kay Jesus. Sinabi ni Jesus, babae, bigyan mo ako ng tubig. Itong Samaritano ay nagulat eh. Kasi si Jesus ay Hudyo eh. Hindi sila pwede makipag-kaibigan. Ay, ako po ay Samaritano, bakit ako magbibigay ng tubig sa iyo? Ang sagot, Jesus, sino man ang iinom ng aking tubig ay hindi mauhaw muli, kundi magkakaroon daw ng buhay na walang hanggan. May ganon? Meron bang ganong tubig? Saan yung ganong tubig? Kung meron ganyan tubig, bigay mo sa akin. Sabi ni Jesus, tawagin mo ang iyong asawa. Kaya itong babae ay nagulat eh. Jesus, ako po ay walang asawa. Bakit? Siya po ay hiwalay sa kanyang pang-5 asawa. Ibig sabihin, ilang beses nag-divorce? 5 times. Yung buhay ng babae na to represent the life of our life. Nung sila ay nag-asawa, inakala ba nila na sila ay maghiwalay? Siyempre, magkakaroon tayo ng magandang buhay, magandang pamilya, magandang kinabukasan, pero sila rin ay naghiwalay.
Nung nagkaroon ng pangalawang asawa, this time talagang gagalingan ko na. This time hindi na ako makikipag-away Pero sa kanyang pangalawang asawa ay nakipag-away muli, naghiwalay muli. Kaya nung pangatlong asawa na, pangapat na asawa na, panglimang asawa na, puro hiwalay, hiwalay, hiwalay. Ngayon ang sinabi ni Jesus, dalin mo ang iyong panglimang asawa. Jesus, wala akong asawa. Alam niyo po ang sinabi ni Jesus? Ako ang iyong magiging asawa. Nagulat itong babae. Bakit ba ito siya sabi ng Biblia? Why? Because kay Jesus daw ay hindi na mauhaw muli. When you drink this water, hindi na mauhaw muli. Meron ba ganong tubig? Walang ganong tubig di ba? But this water represent life. In the Bible. Water represent life. From the moment you drink the water that comes from Jesus, you will never thirst again. It means true life is in Jesus. When we accept Jesus in our life, we can have true rest. Si Jesus mismo ang kapahingahan Kapag tinanggap natin si Jesus, hanggang ngayon, lahat na naging asawa mo ay puro kaguluhan, puro away, puro hiwalay, puro kahirapan, puro problema. Pero simula nang si Jesus ang maging asawa mo ay, buhay mo ay, ano daw? Makakatanggap ng kapahingahan You know, in the Bible, Jesus represents us the bride. And we are the groom. Ibig sabihin, pagka pumunta tayo sa langit, lahat po tayo ay babae Sino yung asawa natin? Si Jesus. Si Jesus, lahat tayo ay nakipag-asawa kay Jesus. And this story represents that story. Naintindihan niyo po ba? Sa buhay ng babaeng ito, puro hiwalay, hiwalay. But when he met Jesus, Jesus only gave the true rest in his life. Next. Sa Mateo, Kapitulo 11, versikulo 28. Ano po ang sinasabi dito? Basahin po natin. Ready, go! Magsiparito sa akin, kayong lahat na napapagab. At kayo'y aking in English, I will give you rest. Madali sa English, no? Kaya sabay-sabay, sabihin natin in English, I will give you rest. Jesus is telling us, I will give you rest. When we say rest, una pong salita na pwede po nating dumating sa atin ay Sabat Sa Biblia, pagka sinabi nating rest, pinakamalapit na salita ay Sabat. Ngayon, ano po ba yung biblical term of Sabat? Ito po ay utos ng Panginoon Sa araw ng Sabat ay huwag kang magtatrabaho. Ikaw ay magpapahinga lang. Batas ng Panginoon. Ano ba ito at kailan ba ito? Sa panahon ng mga Israelita ay simula ng pagkalubog ng araw ng Friday hanggang sa Sabado, sa isang araw ay hindi sila pwedeng magtrabaho Hindi sila pwedeng kumilos. Mula sa Friday ng paglubog ng araw hanggang sa paglubog ng araw ng Sabado. Kaya ang Sabat ay Sabado. Napansin niyo po ba yung mga Sabadista? Meron na po ba kayo nakita mga Sabadista, di ba? Sabat, Seventh Day Adventist. Ang church nila ay sa Sabado Kasi sabi sa Biblia, kailangan magpahinga sa Sabado. Ang hirap naman ng mga trabaho sa Sabado. Hindi kayo makapagsagot sa Sabado yung simba dito Pero bakit marami ngayon? Kailan yung service? Sunday. Bakit ganon? When we understand this, then tayo rin po ay pwede magkaroon ng enlightenment, kaliwanagan sa ating puso. Tama na, biblically,
ang araw ng Sabat ay Sabado. At utos ng Panginoon ay, huwag kang magtatrabaho sa araw ng Sabat. Pero alam nyo yung kahanga-hanga or interesting. Si Jesus, sa araw ng Sabat ay kumilos eh. Uy, Jesus, bakit ka kumilos? Naintindihan nyo? Kung ganun yung ginawa ni Jesus sa utos ng Diyos, contradicts, magkaiba. Eh yung si Jesus ay ang Diyos eh. Naintindihan nyo? Meron po tayong God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Etong tatlo ay we believe as one. And that is Trinity. Pero sa loob ng Biblia, hindi nyo makikita, ito yung Trinity ha. But it explains why God the Father, God the Son, God the Holy Spirit is the same. Kung bigyan po kayo ng madaling halimbawa, God the Father ay, bago dumating si Jesus, sa madaling salita ay, ang Diyos ay walang anyo eh. God doesn't have any image. Kaya sa Biblia, and the Word was God. In the beginning was the Word, and the Word was God. Si Jesus ay walang anyo eh. Pero, para tayo ay malinis, mabayaran ng kasalanan natin, ang utos ng Diyos ay, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kailangan merong magpakamatay para sa ating kasalanan. Pero yung pagkamatay ng tao ay, perpekto hindi. Hindi eh. Kaya yung gawa ng tao ay hindi pwede. Kailangan merong perpektong tao eh. Meron o wala? Wala eh. That's why, sige, magpapadala na lang ako ng Diyos na pwedeng magkatawang tao. At yun ay, God the Son. That's why when Jesus was born, He was born through Spirit. Amen? Si Jesus ay, kahit nagkatawang tao, hindi nabibilang sa bundo ng tao. Bakit? Siya ay hindi ipinanganak sa binhi ng babae. Ibig sabihin, hindi siya nabuntis dahil sa asawa niya. Siya ay nabuntis through the Holy Spirit. Kaya meron siyang nagkatawang Diyos ay si Jesus. Ngayon, si Jesus napakot na sa krus. Namatay na, di ba? Nabuhay muli. Umakyat sa langit. Pero, nung si Jesus ay nabuhay muli at bago siya ay ma-ascend sa langit, it takes 40 days. Pero kailan bumaba yung Holy Spirit? After 50 days. And that is what we call Pentecost. The day of Pentecost. Kaya meron pong mga simbahan, Pentecostal Church, di ba? Meron mga ganun. Yun ay, bumaba ang Holy Spirit after 50 days. But we believe this one ay isang Diyos. Halimbawa, ako po ay isa pong pastor. Tama po ba? Si Joshua ay pastor. Tama po ba? Si Joshua din ay teacher. Tama po ba? Si Joshua ay asawa ni Jiwan. Tama po ba? Si Joshua ay tatay ni Hayon. Tama po ba? Ibig sabihin, parehas na Joshua, pero siya ay iba't iba yung role. Si Joshua ay pwede maging tatay. Siya ay pwede maging asawa. Siya ay pwede maging pastor. Pero parehas na Joshua. Naintindihan niyo po? Yes. Parehas na Diyos, pero iba't ibang role. Amin po ba? But now, going back to our topic, yung Diyos na nagbigay ng batas sa atin, yung Diyos na yung nag-break ng batas, ano bang ibig sabihin nito? Akala ko ba hindi pwedeng kumilos? Bakit bumilos? Maintindihan po natin eh. Ang totoong ibig sabihin ng Sabat ay, biblically, this one. But the deeper meaning of Sabat is, si Jesus po ay namatay sa ikalimang araw eh. So, Friday. Kaya ang Friday eh, di ba, malapit na yung Holy Week. Ano po ang tawag natin sa Friday? Good Friday. Black Friday. Tama po ba? Anong? Good Friday. Good Friday. Bakit good? Sa Friday ay, araw na si Jesus ay namatay. Pero, Friday, Saturday, 1, 2. In the morning, pagkatapos po ng 3 araw ng ika-3 araw, si Jesus ay nabuhay muli. Tama ba? Bakit ang ika-3 araw? The reason why Sunday we are celebrating, kasi Easter Sunday, di ba? Easter Sunday.
The Easter Sunday is the resurrection of Jesus. Yung pagkamatay ni Jesus, importante rin eh. Pero alam nyo, sa Biblia, sinasabi na, mas importante ang pagkabuhay na muli. Bakit? Kasi, ang ibang salita ni Jesus ay victory eh, victory. Meron pong church na Victory Church, di ba? Kakaiba yung may mga Victory Church, may mga iba-iba pangalan eh. Pero bakit ba victory? Siya ay nagwagi sa kamatayan, nagwagi sa kasalanan. Pero paano may papatunay ni Jesus na siya ay nagwagi sa kamatayan kung hindi siya ay mabubuhay muli? Romans chapter 4 verse 25. Ang pagkabuhay na muli ni Jesus ay para sa ating ikakaaring ganap for our justification. Para daw ay tayo ay tawaging malinis na, nabayaran na. So in the other words, pagka bumili tayo ng mga bagay-bagay, kailangan natin ng resibo. Para saan yung resibo? Katunayan na nabayaran na. Gusto ng Diyos ibigay sa atin yung resibo eh. Katunayan na kayo ay nalinis na, ha? Nabayaran na. Ha? Kaya nung Sunday ay siya ay nabuhay na muli. Ngayon, why we are celebrating Sabbath as the third day? Because we believe the true rest is Jesus. Yung tunay na kapahinga ay simula nang si Jesus ay dumating sa ating puso. Yun ang tunay na kapahingaan eh. Simula nang si Jesus ay nabayaran niya lahat ng ating kasalanan. Kaya, in our modern, traditional churches, we celebrate Sunday, yung Easter Sunday. Why? Kasi dito, nabayaran, nalinis, tayo ay ginawang matuwid, tayo ay ginawang perpekto. Itong araw na tayo ay nakatanggap ng kaligtasan. That's why, next, basahin po natin sa isang versikulo. Sa next. Ay, wala na. Back pala, back. Ayan. Sabi niya, lahat kayo na nabibigatan, napapagabag, all you heavy laden, come unto me and I will give you rest. True rest is Jesus eh. True rest. Tunay na kapahingahan ay walang iba kundi si Jesus. Kaya nung si Jesus ay kumilos sa araw ng Sabat, bakit? Hindi yung literal word na Sabat, itong araw na to ang Sabat. Ang totoong Sabat ay ako, sabi ni Jesus. The true rest is me. From the time you receive me, that is the Sabbath day. Not only Saturday. Naintindihan niyo po ba? Kailan po ba nagpahinga ang Diyos? Nung natapos niya lahat ng bagay. Amin po ba? Nung natapos ng lahat ng ating kasalanan, yun ang rest day. Sunday. Do you understand this rest day? Yes. I hope all of you, may you receive this rest in your life. Naway lahat po kayo ay pwede makatanggap ng kapahingaan, kapayapaan sa inyong puso. Ang tunay na pahinga ay walang iba kundi sino po? Si Jesus eh. When we understand this, puso po natin ay pwede pong maging payapa. Pwede pong maging masaya. Kaya ako rin, kailan po ba natutuwa? Kailan po ba nagagalang? When I see one person, siya, nakilala niya si Jesus. Natanggap niya si Jesus. Siya rin, malinis, matuwid. Kung ganun, kapatid pala natin, kung ganun, merong parehas na puso, pwede magkaroon ng kapayapaan sa puso eh. Amin po ba? Kaya katulad po ng sabi ko sa inyo, yung impression ko ay, napakaganda naman talaga dito. Merong ganito, mga magandang program. Pero ang mas maganda ay, dito tayo ay pwede magkaroon ng kapahingaan sa ating puso. Dito tayo ay pwede magkaroon ng kasiyahan sa ating puso. And the true rest is Jesus. The true Sabbath is Jesus. Maraming pong salamat. At tapusin po natin hanggang dito. Madalangin po ako.
Abang Diyos, maraming salamat po sa araw na ipinagkaloob niyo po sa amin. Today, we had our Kabayan Dream Academy. At the same time, we had our special Sunday service together with our brothers and sisters. Natutuwa po kami at nagagalak po kami dahil sa araw po na ito ay araw na pwede po naming marinig ang inyong salita. Ang tunay na kapahingaan pala ay si Jesus. Ang tunay na sabat pala ay si Jesus. Ang tunay na kapahingaan ay sa araw na natanggap po namin si Jesus sa aming puso kung saan lahat ng aming mga kabigatan, lahat ng aming mga kasalanan, lahat ng mga nagiging kabagabagan sa aming puso ay sa pamamagitan ni Jesus, natubos na, nalinis na. Sa lahat po ng mga kapatiran po namin, anuman po mga puso na nabibigatan po sila, anuman puso na sila ay nadidiliman po sila, anuman bagay na meron silang puso, naway, sa araw po ng kapahingaan. Sa araw po ni Jesus ay pwede pong makapagbigay sila ng kapayapaan at kapahingaan. Muli po kami nagpapasalamat sa araw na ito. Lahat po ng bagay, ipinagkakaloob po namin sa inyo. And we pray in the name of Jesus. Amen.